Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Yan ay magre-react lang po tayo dito. Yari kang inday ka, no? Si Sara Duterte ang ating ang inyo, no? Ayokong tanggapin to na vice president no? Ha? Ang vice presidente ng mga nauuto ay mayayari po ito. Pinag-aaralan po ang impeachment ni Inday. Niresbakan po siya ni ACT Teachers Representative Franz Castro at yung mga Makabayan Congressman. Yung Makabayan Black. Yari ka ngayon, Inday. Niresbakan po siya ngayon ng Makabayan Black. Akala mo ikaw lang Akala mo ikaw lang. Naresbakan ka ngayon. At matindi po. Ang ginawa po ng Makabayan Black, ang binulgar, binuking po sa pangunguna po ni ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. Matapang talaga tong si si Congressman Franz Castro, no? Saludo kami sa iyo, Congressman Franz. Basta hanapin ang katotohanan, sa ngalan ng katotohanan, ituloy ang laban, no? Saan ba nasasangkot ngayon si Inday na walang H? Walang H pero maraming Intel fund. Ayan. Sabit po si Inday sa ginastos na 125 million. Milyones po yan, 100 million. 125 million po ang ginastos ni Inday Sara na sinasabi niya ay quote-unquote confidential fund. Mukhang humihirit si Congressman Castro, si Franz Castro. Sabi niya, confidential ba talaga yan? Mukhang hindi ka naman pinayagan ng Kongreso na gastusin mo yan. Bakit mo ginastos, Inday? Magpaliwanag ka ngayon. At sinasabi po ng mga congressman mula sa Makabayan Black, Black tuloy, no? Makabayan Black, Commission on Audit, COA, investigahan nyo ang ginawang paggastos ni Inday. Saan ba nanggaling yan? Nako, ang dami pong sinasabi doon. Nako, yari ka ngayon, Inday. Hindi pala siya, sabi ayon po sa Makabayan Black Congresswoman. Hindi po pala inalaw or pinayagan ng Congress na gastusin yan. Yang 125 million na yan. Yun ang sinasabi doon sa mga balita. Walang congressional authority. Bakit mo ginastos, Inday, yan? Yan ang sinasabi natin Ang Vice President, hindi naman investigador yan. Ngayon, ipaliwanag mo, Inday, saan napunta ang 125 million? Ayan, pera ng bayan yan. Kaya tayo nagko-comment dito, ay kasi ang perang involved dito ay pera nating lahat. Baka naman sasabihin na naman ng mga DDS dito, ng mga pulangaw ng mga Marcos loyalist at mga loyalist ng mga Duterte. Sasabihin, anong paki mo? May paki tayo mga kababayan sapagkat pera ng bayan yan. Buwis siya ng taong bayan. At lahat tayo, directly and indirectly ay nagbabayad ng buwis. At yung buwis na yan ay napupunta sa pamahalaan at dapat yung buwis na yan ay nagagamit ng tama at napapakinabangan ng taong bayan sa mga programa at proyekto na para sa kabutihan ng mga Pilipino. Yan po. Kaya tayo ay nagsasalita sapagkat yan ay buwis natin, yung pera na yan na ginastos ni Inday. Ipaliwanag mo ngayon, Inday, walang H pero maraming confidential fund. Patay ka ngayon, niresbakan ka ni Franz Castro, Mahilig ka kasing mag-red tagging Yan po ang gawain niya. Red tagging sa mga driver, red tagging sa mga teacher, at ngayon, ikaw naman ang itatag ngayon. Magnanakaw tagging po ito pag nagkataon. Magnanakaw tagging. At ang involved na pera po ay 125 million pesos. Na inaamin naman niya ng Vice President na yan. Vice President nyo. Hindi namin, Hindi ko kasi kayang sabing Vice President natin, no? Yung Vice President nyo,
Ha? Inamin niya 125 million ang gastos. Ang tanong lang naman, saan mo yan ginastos? Yan ang unang tanong ng mga makabayan black congressman at kasama tayo sa nagtatanong bilang mamamayang Pilipino. Saan mo ginastos ang 125 million? Inday, hindi mo kwarta yan. Pangalawa, sabi nila Franz Castro, saan galing ang budget? Yari ka ngayon dyan. Alam nyo ba sa batas, mga kabunyog, mga kababayan, may tinatawag tayong technical malversation. Ano pong ibig sabihin ng technical malversation, no? I-page ba natin si Attorney Enzo Recto, no? Para paliwanag sa atin. Pero ito, para sa inyo, papaliwanag natin ng konti. Ano ang technical malversation? Halimbawa po, yung pondo na hindi naman para doon ay ginagamit mo. Halimbawa, para maunawaan natin. Kung ang pondo, sabi ng Kongreso, ito ay para sa tulay. Pero ginawa mo, ginastos mo, ginastos mo sa iba na sinasabi ng batas, ito para dito. At iba ang pinagkagastusan mo. Ang tawag po doon, technical malversation. Yan! No, marami. So, ibig sabihin, pag binadgetan na yan, para dyan, dyan lang yan. Ngayon, ang tinatanong kay Inday, hindi daw siya pinapayagan ng Kongreso o walang congressional authority para gastusin niya yung 125 million. Pero, ginastos pa rin niya. O, ngayon, kaya ang mga tanong sunod-sunod, una, saan mo dinala ang pera? Saan mo dinala ang pera ng bayan, Inday? Kasi sumagot siya dito no? Pangalawa, saan galing ang kwarta o pondo na yan? Sabi, alam nyo nung panahon ni Pinoy, nagkaroon po ng deklarasyon ang ating Korte Suprema tungkol sa budget. No? Yan, panahon ni Pinoy, sinabi po ng Korte Suprema na yung mga savings na natitipid ng gobyerno, ito po savings na to sa mga project, yung tinawag po yan ng Pinoy administration na Disbursement Acceleration Fund. So lahat ng mga natipid ng gobyerno, ginawang pondo, tinawag na DAP. At sinabi po ng Korte Suprema, unconstitutional yung DAP. So hindi yan pwede. Yon. So dun sa ganung punto, ibig sabihin, pag may mga savings ng gobyerno, kahit natipid pa yan, dapat yan ibabalik sa kaban ng bayan. At bahala uli ang Kongreso kung saan ang gagawin ng Kongreso ay i-identify or sasabihin ng Kongreso, dito ito gastusin. Kasi alam nyo sa ating batas, ang tanging may kapangyarihan sa paggawa ng kung saan gagamitin ang ating budget, ang nag-identify po ng budget, ay ang Kongreso at Senado. So yan po, power of the purse po ang tawag yun, no? Power of the purse. Yan po ay tinatawag natin na yung ating national budget na isang batas po yan. Appropriation Act po ang tawag yan. No? Ngayon, sabi ni Congressman Franz Castro, hindi daw pinayagan, walang congressional authority si Inday para gastusin ang pera na yan. Pero ginastos niya. Kaya sabi nila Franz Castro, iniipon nila yung mga detalye, yung mga kumpletong impormasyon. At pag nakita nila na may sabit, sasabit ka ngayong Inday ka. Hay, naku po. Sabi nga nung like father, like daughter. Paano na ang ambisyon ni Inday? At ang matindi po dito, malamang, pag di niya yan ay paliwanag ng maayos, ay plunder po yan. Naku, plunder yan. Kasi alam niyo ang batas na plunder, mga kababayan, mga kabunyog. 125 million yung involved na pera. Ang plunder po, ang plunder law, pandarambong. 50 million above. O, higit pa to sa 50 million, 125 million po. 125 million. So, pasok to sa plunder. Plangak. Ay, naku. Malamig ang rehas. Pero alam naman natin, maraming kakampi sila Inday sa Kongreso. Pero, ang mahalaga kasi sa atin dito, ma-expose, mabulat-lat sa taong bayan, malaman ng taong bayan. Ganito ang ginagastos nitong vice-presidente nyo. Sorry ng mga DDS. Na Department of Education Secretary, meron pa rin siyang confidential fund dyan. Iba pa yung confidential fund niya bilang Vice President. Sarap buhay, Ngayon,
Na-arrest bakan siya ngayon ni Franz Castro, ha? Kala mo, ikaw lang, ha? At ang pag-rest back po ni Franz Castro ay may basehan, hindi yung trip-trip lang. Dahil tama naman Tama naman po si Congresswoman Franz Castro. Ipaliwanag mo, Inday. Saan mo dinala yan? Sabi nga niya, mukhang hindi naman ito may tuturing na confidential fund Hindi ito po pwede. Yan po yung isang report kung saan nung 2022 po ito na budget na ginastos ni Inday. 125 million. O kayo mga kabunyog, mga kababayan, anong masasabi nyo ngayon dito? At sumagot si Inday, sabi niya, ipapaliwanag ko yan. Sabi ni Inday. At ikaw, Franz Castro, sabi ni Inday, kung nag-enjoy, kung ikaw ay naliligayahan, enjoy, sabi. Ganun po ang sagot. Gamit pa yung logo ng opisina ng Vice Presidente. Ganun ang official letter ni Inday. Enjoy, sabi niya. Talagang enjoy. Lalo kung mapapakulong ang mga magnanakaw. Kung ako naman si Franz Castro, talagang mag-enjoy kami dito. Na kayo ay mabulatlat sa taong bayan, kayong mga magnanakaw na kayo, kayong mga abusado, ikaw Red Tagger Sara, talagang mag-enjoy. Enjoy talaga at makikita natin, natutuwa tayo na nakikita ng taong bayan ang katotohanan. Yan! O, diba? 159,000 po ang backlog sa classroom. Ibig sabihin, ito yung dami ng classroom na dapat ipatayo. O tapos, 7,000 guro ang dapat na i-hire. Yan ang mga kakulangan sa DepEd. Pero tignan nyo ang mga kinasasangkutan ni Inday. Paggastos po ng confidential fund. Yan! Di-expose siya ngayon. At ang huli niyang sinabi nga yung pinatanggal ang mga decoration at mga visual aid sa classroom. Tignan nyo ang ginawa niyan. Siya talaga tambalos-los no? Tignan nyo. Pati yung mga picture ni Rizal, nila Bonifacio, di ba pinagtripan ni Inday? Pinatanggal ni Inday. Ayaw ni Inday ang mga picture ng mga bayani. Ayaw niyang makakita ng mga multiplication table. Ng mga mapa ng Pilipinas para maturuan ang mga estudyante sa geography. Ayaw ni Inday niyan. Ang gusto ni Inday parang selda yung classroom. Ginawa pong mga preso ang mga estudyante at siya ang jail warden. Ganyan po ang takbo ng tuktok ni Inday. Na talaga naman pag tinanong niyo yung mga teacher, hindi na lang talaga makaimik. Talagang busit na busit po. Sa asal jail warden ni Inday, dapat tong si Inday inappoint na lang sa New Bilibid Prison. Doon ka sana sa New Bilibid Prison na mahala, Inday hindi sa DepEd. Ngayon, ang nangyari po ngayon, niresbakan ngayon siya ni Franz Castro. Paano ngayon yan, Inday? Sabi mong enjoy. Paano enjoy? Ikaw nag-enjoy ka sa kwarta ng bayan, hindi mo naman pera yan. Ang kapal ng mukha mo. Dapat niya, sagutin mo ng matino yan. Kasi ang tinatanong naman sa'yo, pera ng bayan yan Hindi mo naman pera yan. So pag tinatanong ka, sagutin mo ng maayos, Inday. May obligasyon kang sagutin yan. Hindi lamang kila Congressman Franz Castro. Kung hindi sa amin, na mga Pilipino na nagbabayad ng buwis, sagutin mo yun. Huwag makapalang mukha mo. Sasabihin mo pang, enjoy. Diba? Palibasa, alam niyang marami silang aso at mga tuta dyan sa Congress. Diba? Alam niyo din naman, numbers game ang impeachment, no? Diba? Mga, babasa tayo ng comment, di pa ako nakakabate. Jimmy De Vera, hello Sir Jimmy De Vera, kamusta ka na? Sara Butangera, ang reyna ng Queen-Fidential Fund. Bakit Queen-Fidential Fund? Reyna ng Confidential Fund. Oo nga Mardokyo Perfecto, asal usa o aso, kapal mukha nga, o parehas, asal aso. Mas gusto ko yung asal aso no? Mendoza Irene, nakakasuka si Inday, biro nyo ang dami palang kakulangan na classroom sa DepEd, 159,000 po. At 7,000 guro ang kailangan i-hire. Pero ganito, ang kanilang paggastos, wala talagang kayaya no? Di ba marami pa nga mga teacher, hindi nakatanggap ng laptop na overpriced. Maraming teacher hindi nakatanggap nun. Hindi pa naayos yung issue na yan. At ganito po, ang ginagawa ni Inday walang H. No? Talagang walang H. Violeta Bacamante, good afternoon Sir Kulex.
and all kakampings, especially all the viewers. At habang tayo nanonood, mga kabunyog, i-share po natin itong ating vlog. No? Magandang sinashare natin. Rosendo Mendoza. At sa mga nakakaluwag-luwag, pwede po kayong mag-click ng stars. No? Ayan, binabasa ko ang inyong mga comment. So, dito. Ay, sana mabati ko kayo lahat, ha. Itatry ko po na kayo'y batiin lahat kung kaya ni Kulex. Ayan. Nasa harap kong laptop, no? Hindi ko kasi mabasa sa cellphone. Kaya dito natin sa laptop babasahin ang inyong mga comments. Ano? Okay. Dami nag-comment, no? Quintin Labrador, basta Duterte, magnanakaw. Oh. Yan naman po, may mga basihan po yan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin dito ang tao, di ba? Okay, ito po. Basahin ko nga dito, no? Yan, mas madami ako mababasa dito, no? Teka lang. Kakaano po kasi yung pwesto ko, yan. Okay, dito ko na lang babasahin yung mga comment. Yan. Yan. Nais ko lang yung laptop ko, no? Balasubas talaga, sabi ni Irene Mendoza. Meron pa rito nagsabi, Meliton Racelis, sana may paliwanag ng DepEdSec kung paano ginagastos confidential fund. Alam niyo po, Sir Meliton Racelis, ang pinag-uusapan nga po dito yung confidential fund niya bilang Vice President. Bilang Vice President. Meron siyang 500 million confidential fund dyan Yun po, part po nun, ginastos niya 125 million noong 2022. Sinasabi walang congressional authority yun no? Alam po yan ng mga congressman. Kaya dapat maimbestigahan ito. Kasi daang milyon ito Hindi naman birong pera yung 125 million na yan. Pera ng bayan yan. Kaya saan mo ginastos to, Inday? Investigador ka ba? Anong ginawa mo sa pera? Anong ginawa mo sa kwarta ng bayan? Huwag mo sabihin pinang-imbestiga mo ng mga rebelde, di ba? Dapat doon ka sa LTFL ka hindi ka sa DepEd o Vice President. Di ba? Yun ang point dito. Huwag ka pa lang mukha mo, Enjoy ka pa dyan. Papiloso po sarkastiko po yung kanyang sagot. Mag-enjoy na lang daw. Ako talaga, sa totoo lang, pag naghimas ng reaksyon, tsaka yung tatay niyang mamamatay tao, yung tatay niyang killer na bastos, na sinungaling na tuta ng China, si Rodrigo Duterte, kapag naghimas ng reaksyon mga yan, talaga mag-enjoy tayo, no? Baka ilalive video pa natin. Sa totoo lang naman Kaya lang naman kami, kaya na natin, binoboljak ng todo-todo. Mga bastos naman Mga bastos na ang kakapal ng mga mukha Manang-mana sa tatay niyang killer, tsaka magnanakaw, tsaka tuta ng China. Kaya tayo ganito magsalita, kasi bastos na sila. Kaya inaano na rin natin, binabalahura natin, binoboljak natin, sabayan tayo, di ba? Kaya kayo mga kabunyog, mga kababayan, banatan natin ang banatan. Wala nang respeto ito sa taong bayan. Ipakita din natin, boljakin natin to, barahin natin tong si Inday. Walang kahihiyan, walang AIDS talaga. Napakawalang hiya po. Napakawalang hiya, nakikapal-kapal ng muka. Kagaya din ng kanyang katandem na si Marcos Jr. na absent din naman yun ng 6 na buwan, di ba? Mga ganun sila Ang mga katarantaduan nila, ginagawa nilang normal. Kasi sa kanila, normal na pong gumawa ng katarantaduhan at kabalbalan. Ginagawa niyong normal ang kabalbalan ninyo. Pwes, sa bunyog, didiretsuin natin tong Sara Duterte na to. Kapal ng mukha mo. Pera namin yan, uy. Mahiya ka. Mahiya ka nga dyan. Anong enjoy pag sinasabi mo? Kapal mo. Hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Walang hiya ka. Manang-mana ka sa tatay mo. Baka doble pa. Kakapal ng mukha ng mga Duterte na to. Nilulubog niyo ang taong bayan? May gana ka pa magsabing enjoy, di ba? Kapal. Yan po sa totoo lang tayo. Anong masasabi niyo dyan? Naghihirap mga teachers, maraming mga estudyante, maraming problema ang edukasyon, maraming pwedeng itulong sa 125 million gamot ng mga Pilipinong na hospital. Tulong na lang sana yan sa mga nagugutom o kung pabahay, kung anong pwedeng itulong, 125 million or 550 million Intel Fund, tas kay Bongbong 4 billion pa Kay Bongbong Marcos 4 billion pang Intel Fund yan. Talaga kayo? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ang bigas 60 pesos na.
Tapos sabi mong enjoy, ay matindi talaga po. Wala na po sa pagiging normal. Tapos para kang ano dyan, ano siya ay diktador na pinagtitripan pati yung mga classroom, pinatanggal mga poster. Oh, garapalan po magsalita, di garapalan natin. Garapal ka palang ano kay, busy pekedente ka, gagarapalin ka rin namin. Kung magnanakaw kang diretso, pues ikukol ka na namin. Magnanakaw. Oh, kung ganyan nakakapal mukha mo, bastusin ka na dapat ng diretso. 'Di ba? Inday Sara Duterte, anak ka ng mamamatay tao, anak ka ng magnanakaw, anak ka ng sinungaling, anak ka ng traidor at tuta sa China. Hudas kayo. Hudas ang tatak nyo. Marcos magnanakaw, Duterte hudas, abusado, killer. Oh, pati kaya ano, 'di ba? Kapal mo ka. Oh. Di binabastos ang taong bayan. Bastusin natin tong mga hudas na ito. Tit for tat tayo dito sa vlog na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Walang takot-takot, walang atrasan. I-share nyo ito. Kailangan makatikim itong si Sara Duterte ng hagupit. Para marami silang mga vlogger-vloggera na pinagtatanggol yan. Tulungan natin itong bunyog. Ikalat natin, lumaban tayo dahil ang sinasabi natin para sa kabutihan at katotohanan Ganyan na po sila kagarapal. Bakit Sara Duterte, pera mo yan? Hindi mo naisip yung mga nagugutom na Pilipino? Para sasabihin mo lang, yung ginastos mong 125 million, ang sabi lang naman sa'yo, ipaliwanag mo saan mo ginastos. Tapos sasabihin mong, enjoy lang, ganun lang, enjoy. Bakit? Baka ikaw nag-i-enjoy sa pagnanakaw mo. Mahiya ka, di ba? Kabagay, hindi na po siya nahihiya, di ba? Kaya kung hindi na nahihiya, edi ano na natin, boljakin na natin ng todo-todo. Hindi na po nahihiya itong si Inday Sara. Actually, kaya pa nga sila nag-aaway nung pinsan ni The Junior, si Martin Romualdez, pare-pareho kasing may ambisyon. May mga ambisyon sila pare-pareho, mga kabunyog, mga kababayan. Mag-aambisyon ka pang maging presidente. Talagang peperwisyuhin niya ang bayang Pilipinas. Di ba? Kung diretsong makapal ang mukha ni Sara walang H, diretsuhin na rin natin, bardagulin natin. Makapal mukha mo, edi magpakapalan tayo, di ba? I-share niyo to, mga kabunyog, mga kababayan. I-share natin itong ating vlog. Tama, bastusan na. Hindi bastos sa personal level, Ako po, mga kabunyog, mga kababayan, nililiwanag ko. Hindi ako nagmumura. Hindi ako nambabastos sa personal level. Ang ginagawa ko pong pambabatikos ay tinatapatan ko lang kung gaano kabalahura itong sila Inday. Binabalahura ko po ng komento. Sapagkat ang ginagawa sa atin, binabastos ang taong bayan Bastos. Bastos na walang modo, na walang hiya. Pati yung... Alam nyo po, ang opisina ng Vice President, institusyon yun Kahit po ang opisina ng Presidente, come and go naman ang Pangulo at Vice Presidente Bilang institusyon, dapat ginagalang yan. Kahit ang Senado, bilang institusyon. Mga hindi naman sila permanente dyan, mamamatay din sila Pero, nababalahura po ang institusyon. Dahil sa mga tambalos-los na sa Senado, makita mo sila Robin, sila Bato, binabastos na yung ating mga, yung tinatawag na democratic institution. Ganon din ang Office of the Vice President. Ganon din ang Office of the President. Diba? Wala na silang, kahit yung civility po, pagiging civil, wala na. Bastusan. Ganyang katindi. Samantalang ang pinag-uusapan, 125 million. May punto ba si Franz Castro? Meron. Unang-una, pera ng taong bayan yan. Kung sinabi ba sa'yo, hoy, ipaliwanag mo nga yan kung saan mo ginastos yan, saan galing yan, paano napondohan yan, titignan namin. Sagutin mong maayos. Sagutin mong maayos. Hindi yung sanggano ka. Ang pagiging sanggano mo, dinadala mo sa institusyon. Hindi yan pwede. Dahil tayo bilang Pilipino, hindi mo pag-aari ang opisina ng Vice Presidente. Hindi nyo pag-aari ang gobyerno. Ang gobyerno ay pinagkatiwala sa inyo ng taong bayan. Huwag nyong bastusin ang mga institusyon. Mga bastos!
Bakit ko po sinabing bastos na balahura na ano to? Dahil yung sagot pa lang po niya, gamit pa yung Vice Presidential Seal. Sipin niyo yun. Official po yung sagot niya. Ganon ka balahura po. Walang civility, walang professionalism. Ang maisip, tingnan nyo, parang preso, parang tambay po mag-isip eh. Ang maisip ni Inday. Nakita yung poster, pinagtripan, pinagbawal po lahat eh. Pinagbawal niya. Oh, di ba? Maisip lang niya yun. Hindi siya nag-iisip talaga. Basta ganun lang. Ganun lang, trip niya lang. Eh, sumunod kayo. Ganun lang si Inday. At siya naman, gagastos ng pera ng bayan. Bakit? Ito bang ating pagsasalita ay masama ba? Hindi. Dahil unang-una, sinasabi natin, mga kabunyog, mga kababayan, pera natin yan. Pera ng bayan yan. O, di ba? Yun lang naman ang ating punto. O, Carlos Pascual Sr., nawawala, sir, nawawala ba ang signal? Oo nga, basta sinungaling magnanakaw yan. Sabi ni Felipe Buena. O, di ba? Ako naman, sa totoo lang tayo eh. Wala tayong hindi sinasabing totoo. O, di ba? Kung balahura ka, Inday, dapat balahurain ka. What you sow is what you reap. Ano ba sa Tagalog yun, mga kabunyog? Kung ano ang itinanim, siya nga anihin, di ba? Gusto mo kaming balahurain? Nagtatanong kami sa pera ng bayan. Di mo naman pera yan. Binabalahura mo ang sagot. Pues, babardagulin ka namin. Bubuljakin ka namin dito. Di ba? Sa totoo lang, mahiya ka sa mga Pilipinong naghihirap. O, hindi mo kwarta yan eh. Ang pakiramdam kasi na yan, nila Marcos, nila Duterte, ng mga trapo, kapag sila inuupo na sa kapangyarihan, sila ay hari-hari, reyna-reyna na. Kaharian nyo na ba ang bansang Pilipinas? Kayo ba'y mga emperador na? Hindi. Tayo sa bunyog, maliwanag, ang kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa tao. At kayo ay may pananagutan sa sa taong bayan. At kung kayo'y natatanong, huwag kayong namimiloso po, mga opisyal ng gobyerno. Ayusin nyo ang sagot nyo. Kaya lang, sa panahon ngayon, talagang uso na po ang bastusan eh. Nagsimula kay Duterte po yan, di ba? Ganyan na po. Matindi talaga yan, Sir Kulex, sabi ni Luiso Calixto. Matindi po sa kakapalan ng muka. Grabe talaga. Manang-mana sa tatay niya, no? Rigo Robles, like father, like daughter, sobrang kapal muks. Yes! Boy at Paelmo Sanchez, lahat ng masamang gawain, pwede nga sa mga family doing dirty. Titulo, adik sa kwarta. Hindi lang po adik, talamak na adik na sugapa sa kwarta. Aser Reyes. Salamat po. Sam Daniel, Sir Kulex, ibibili ng helicopter si Sara Duterte para uwian ng Davao. Kita mo nga. Hinaatid pa yan sa Davao mula Malacanang. Halos araw-araw, inamin nila yan. Kapal nga ng mukha, di ba? Magkano gasolina ng chopper? Sa isang round trip nun, 100,000 to 200,000 po. Ang nagagastos sa gasolina lang nung chopper. Pero inamin nila yan, kapal mukha nga, di ba? Wala, hindi na sila natatakot sa taong bayan. Hindi sila nahiya. Yan si Sara Duterte. At pinilit niya, kahit ang daming pangangailangan ng bayan, ipilit niya talaga yung 150 million niya sa DepEd. Confidential fund. Hindi naman siya pulis, hindi siya NBI. Hindi naman siya investigador, pero gusto niya may 150 million siyang Intel Fund. Bukod pa yung 500 million Intel Fund niya bilang Vice President. Ganun! Sumobrang kapal ng mukha. Sobra na. Mula apari hanggang hulo ang kakapalan ng mukha ni Sara Duterte na manang-mana sa kanyang killer na tatay. Killer tatay mo Sabi ng wag mong ahanuhin niya. Wag niyong kakalimutan yan, mga kababayan. Killer. Killer itong si Duterte. Yung anak naman niya talagang tambalos-los. Di ba? Tama si Duterte. Ang unang bastos at namana ng anak niya, Aser Reyes. Salamat. Ani Reyes Saramines. Mga abusado na sila lahat. Yes po. Kaya tayo, banat kung banat. Abusado tong mga ito. Tapatan po natin. Huwag tayong matatakot. Hoy, mga Duterte Marcos. Panandalian lang kayo dyan. Hindi sa inyo ang gobyerno. May araw din kayong mga hudas at mga magnanakaw kayo. Hindi man ngayon. Huhusgahan kayo ng kasaysayan. At sa panahon na ito ng kadiliman, mga kabunyog, mga kababayan, magsilbi tayong liwanag. Magsalita tayo, huwag tayong matatakot.
Sa panahon na naghahari ang mga kademonyohan at kasamaan at pagnanakaw at kakapalan ng muka, obligasyon ng bawat Pilipino magsalita tayo. Mga kabunyog, mga kababayan, yan ang tatak ng bunyog. Matapang, hindi tayo atras, basta tama at totoo ang sinasabi natin. Lalaban tayo. Laban kung laban, tuloy ang laban. Itong mga kakapalan nila Sara Duterte, banatan natin ang banatan. Expose natin hanggang makita ng maraming Pilipino na mga masa na patuloy nilang niloloko, na makita ng mga panatiko ni Duterte, marami diyan magigising na. Ganito na pala kakapal ang muka ng pamilya Duterte, pati itong pamilya Marcos na ito. Ganito kabalasubas. Hinahatid po yan mula Malacanang, Davao, Malacanang, Chopper, araw-araw po yan. Napakawalang hiya. Walang kahihiyan. Talagang hinahatid siya, special. May intel fund pa yan. 150 million sa DepEd, 500 million sa Office of the Vice President. Walang hiya po talaga. Di ba? Ayan. Di ba? Kagaya ng tatay niyang Judas, na nangutang sa China, puro China, di ba? At nakipag-meeting pa sa China, di ba? Sama-sama sila diyan na mga walang kahihiyan. Kayo, mga kababayan ko, hindi pa ba kayo naririndi sa nakikita, sa naririnig nyo? Hindi pa ba tayo na tawag dito? Parang hindi pa ba tayo naririndi sa nakikita nating kahirapan at nararanasan nating kahirapan? Habang naghihirap tayo ng mga Pilipino, taas presyo, pati bigas. Sobrang taas ng presyo. Ganito ang mga nakikita natin. Daang-daang milyon, hindi nga po 1 million, hindi 5 million, hindi 10 million, hundreds of million, billion of peso. Bilyonan. Bilyon ang usapan na korupsyon sa Republika ng Pilipinas. Hanggang kailan magtitiis ang bayan? Hanggang kailan tayo magsasalita? Hanggang kailan kayo mananahimik? Mga kababayan ko, nananawagan ang bunyog sa inyo. Sama-sama tayo. Magsalita tayo. Binabalahura po tayo yung iniinsulto to the point. Umaabot po sa punto na iniinsulto nila Marcos, nila Sara Duterte, ng mga trapo ang mga Pilipino. Tayo po. Bakit ko nasabi? Si Marcos nga kalahating taong absent sa meeting, half year. Saan ka nakakita? Pinagsiksikan ang sarili sa Department of Agriculture pero absent siya ng kalahating taon. Saan kayo nakakita ng ganyan? Di napakakapal ng mukhang balasubas talaga, di ba? Saan kayo nakakita ng ganun? Di ba? Inamin po yan ng kanyang undersecretary. Kalahating taon, 6 na buwan absent sa mga meeting sa Department of Agriculture. Ito naman si Sara Duterte, pinagpilitan ang kanyang 650 confidential fund. Meron pa yung libreng hatid chopper from Malacanang to Davao. Ay, sarap ng buhay, no? Pa-chopper lang. Ang tambaluslos. Sige, mga kababayan ko, may punto ba si Kulex? May punto ba si Kulex? Di ba? Paano ito ipapaliwanag sa sambayan ng Pilipino? Habang napakaraming mga Pilipino naghihirap. Yan po ang punto ng Kulex Vlog ng Bunyog. Yung pagmumulat sa atin na tayo'y inaabuso na At nakakalungkot, marami pa rin silang mga panatiko na hindi ba ninyo nakikita kung paano lustayin ang pera ng bayan? Kung paano nagsasabuatan ang mga opisyal ng gobyerno? Yung mga reclamation na yan. Grabe po, mga bilyon-bilyon pong mga project na yan, na sila lang din nakikinabang. Wala na rin pakialam sa mga mangingisda na maapektuhan doon sa Manila Bay, sa mga nire-reclaim po ng mga dagat. Wala rin pakialam. Kung babaha pa sa Metro Manila, magkamatay ang mga tao. Walang pakialam itong mga trapo politiko, mga ganid ng mga negosyante, at masakit pati China kasama sa kaligtasan ng mga Pilipino kung babaha o hindi. Wala na silang pakialam, mga kabunyog. Kaya magsalita tayo.
Sama-sama no, package na to eh. Marcos, Duterte, Gatchalian, sila Estrada, sila Bong Revilla, Enrile, Arroyo, ano bang mga ginawa ng mga tambalos-los na yan? Mga hudas na yan. Iisa ang likaw ng bitukan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Labanan natin yung mga tambalos-los na yan. Huwag tayong atras. Sumama kayo sa bunyog. Laban, di ba? Laban. Garapalan ang ginagawa sa atin. Garapalin natin ang batikos. Ang kapal ng mukha mo, Sara Duterte. Kailan kayo wala kung tatanong natin kung may konsensya, tingin ko kahit safeguard, ipaligo dito ng 1,000 safeguard, hindi magkakaroon ng konsensya to. Di ba yung safeguard may konsensya yon sa mga komersyal? Ito, si Sara Duterte, kahit 1,000 safeguard ang ipaligo nito, walang konsensya to. Walang konsensya. At grabe ang kapal ng mukha. Talagang pinagmamalaki ang kawalangyaan. Kumbaga, proud ito na bastos. Proud tambalos-los ito. Ibang klase ito. Manang-mana sa tatay niya. Na killer. Ibang klase po ang mga Marcos Duterte. Ibang klase sila. Kahit idiin tayo sa kahirapan, wala silang pake. At sana mga kababayan, sa nararanasan natin, magsalita tayo, mamulat tayo. Hindi ito ang gobyerno na gusto natin para sa ating bansa. Ito po ang nararanasan natin. Nakaw dito, nakaw doon, absent dito, absent doon, smuggling, unli importation, mga anomalya, reclamation, magsabi kayo, hindi ito fake news. Totoo ang sinasabi natin sa bunyog. Lahat ito may basihan. Overpriced laptop, parmali, sige sabihin nyo, fertilizer, lahat na. Mga pork barrel, di ba? Pati sila Magalo nga, nagwawala na eh. Pork barrel, kotong, nakaw, pagpapakatuta sa China. Lahat na po ng kawalangyaan ay nangyayari na sa ating bansa. Sa pangunguna ni Marcos at ni Sara Duterte, na minana nila sa kanilang mga magulang na malaki yung kasalanan sa atin. At paano nila niloloko mga Pilipino? Fake news, fake news, fake news, fake news. Kaya ang masama naging mabuti, ang mabuti naging masama. Kaya tayo sa bunyog, patuloy tayong lalaban at magsasabi ng katotohanan. Tayo po sa Kulets Vlog. Ako po, hindi po tayo natatakot at hindi tayo aatras. Mga kabunyog, mga kababayan, ito ay laban natin. Magkapit-kapit kamay tayo. Labanan natin itong mga tambalos-los na mga magnanakaw na ito, na mga tamad na ito, na mga abusado. Sapagkat sino pa bang magmamalasakit sa ating inang bayan, kundi tayo po na mga Pilipino na nagmamahal sa bayan. Mga kabunyog, napakatindi po ng ginagawa sa atin. At wala tayong nakikita na sila'y maglulubay, na sila'y titigil, wala po. Tuloy-tuloy po sila sa pagpapakasasa. Ang totoo nga, 2023 pa lang ngayon, ay pinag-aawayan na po ang 2028 kung sino ang presidente na tatakbo eh. Kaya nga nag-away na yan sila Gloria Arroyo, yang sila Martin Romualdez, pati yang si Tambalos-los na Inday na yan. Paano mga pare-pareho na mga sugapa sa kapangyarihan? Mga sugapa po sa kwarta at kapangyarihan. Ang daming problema ng bayan, pinag-aawayan na po yung susunod na posisyon nila. Wala pong awa sa mga Pilipino. Kahit ang mga senador na yan, walang ginawa kundi nagpapasikat. Wala pong nangyayari sa mga nakikita natin na problema. Tuloy-tuloy ang taas ng presyo, walang trabaho. Hindi naman dahil sa tayo'y reklamador, kundi yan lamang talaga ang totoo eh. At walang tigil ang issue, hindi nyo ba napapansin? Araw-araw na lang po. Kaya sinasabi nga sa atin, puro negative na lang ang nakikita nyo bunyog. Talaga namang negative eh. Ano bang tingin nyo? Positive ba yung 125 million na yan? Na hindi alam kung saan dinala ang kwarta? Confidential fund? Sige nga, positive ba yan? Saan ba dinala yan? Ang daming nagugutom na Pilipino. Ang daming mga senior citizen. Hindi nga makabili ng gamot. Ang daming mga Pilipino, wala man lang bahay. Ang daming walang trabaho. Ang daming mga teacher nahihirapan. Mga barangay health workers natin. Mga tanod, OFW, mga manggagawa, vendor, di ba? Naghihirap. Na ang daming pera ng gobyerno na pwedeng magkaroon ng mga programa na matutulungan ng ating kababayan. Pero wala.
Wala. Ninanakaw. At yung pagnanakaw nga nila hindi na nililihim Kaya tayo galit na galit. Dahil ang pagnanakaw nila, harap-harapan Pinapakita sa atin. Kung nakawin ko to? Parang ganun po kung nakawin namin to, anong magagawa nyo? Ganun na po ang garapalan po. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Quintin Salvador, basta handa na tayong lahat magbuwis ng buhay, madali na lang lipulin ang mga animal na yan para sa kinabukasan ng ating kabataan. Huwag na tayong matakot. Total, lahat naman tayo papanaw, dapat mauna na ang mga hayop na yan. Kita nyo, Quintin Salvador, di naman po, ang sinasabi lang naman natin, bakit aabot sa pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino? Marami pa pong paraan para lalaban tayo, no? Salamat sa iyong pagiging makabayan. Alam ko, nag-aapo yung damdamin nyo, no? Ayaw naman natin yon na tayo pa ang magbubuwis ng buhay. Itong mga tambalos-los na to. Kaya tayo, sabi natin, talagang tuloy-tuloy sa bunyog ang pagmumulat. Imulat ang mga Pilipino, ang mga kabataan, ang urban poor, ang mga manggagawa, lahat, ang mga vendor. Imulat po natin ang masa, ang mga kababayan natin. Ganito ang nangyayari. No? Yun po. Jay Bilaro, mga walang hiya, mga nasa pwesto ngayon. Yes. Medays de Guzman, makapal mukha nila Inday at The Junior, mga nanalo sa Dayan. Di ba? Salamat po sa mga comment nyo, Ma'am Medays de Guzman Mario D. Radam, M. Joe Abona, buwis yun ng mga tao, sana ipaliwanag paano ginagastos ang pera at saan napunta. Hindi ba sa malalim na bulsa? Tama yun M. Joe Abona. Buwis natin yun Tapos nung tinatanong kung saan napunta, siya pa ang galit. Ikaw na nga ang magnanakaw, ikaw pa ang galit. Walang hiya ka talaga. Ha? Kayo na nga ang gumagastos Kayo na nga ang sumisipsip sa pera ng bayan. Kayo pa ba ang galit? Matindi talaga, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ernest Cervantes Rivera, mahina ang oposisyon. Kayo dapat, mga tao na ang nag-alsa. Tayo po ang oposisyon. Tayo ang dapat tumutol. No, Ernest Cervantes Rivera. Wag na natin iasa kung kani-kaninong personalidad. Ang mahalaga, tayo mismo, tumutol tayo. Tumutol tayo, magsalita tayo. Wag tayong matakot. Inaanyayahan namin kayo sa bunyog, tuloy ang laban, no? Kaya tayo sa bunyog, tuloy-tuloy ang ating pag-oorganisa. Noong nakaraan, galing ako ng Tarlac, kamiting natin Paranaque, sa Taguig, mga kabunyog sa Mindanao, nag-oorganisa sa Bacolod, sila Ma'am Tess, sa Bicol, sila kabunyog Munding Elia, maraming mga kabunyog nag-oorganisa. Sa Pasig, no, mga kabunyog natin, di ko na masabi lahat, sa Valenzuela, Pampanga, sila kabunyog Connie, sila Ma'am Marlene, sila Ma'am Wilma dyan. Hanggang norte, kahit sa Ilocos may kabunyog. Tuloy-tuloy ang pag-organisa natin. Erlinda Haula, go, go, go. For the truth, yes. Tuloy ang laban. Basta katotohanan. Walang atrasan, mga kabunyog. Hintayin natin ang impeachment. Sana nga, maipile yan ng Makabayan Black, no? Maipile ang impeachment po ni Sara Duterte. Alam naman natin, luto na yan sa Kongreso kasi marami ang mga aso ng mga Duterte Marcos dyan. Pero ang mas mahalaga dito, kung maipile yan, ma-expose yan sa taong bayan. Buti nga, 150 million lang yan. Pero marami pa yan. Hindi ako naniniwalang 125 million lang yan. Yan po yung kino-question yung 125 million na ginastos ni Inday nung 2022. Nung kalahating taon, yung huling kalahating taon po. Di ba? So, yan po. Tayo naman. Kung ano ang totoo, doon tayo. Laban, di ba? Huwag tayong natatakot dito. Magsalita tayo. Pera natin yan Di ba? Angelito Andres, mga walang kwenta ang mga namumuno sa ating bayan. Wala silang pakialam sa taong bayan. Basta sila makikinabang sa kaban ng bayan. Salamat, Angelito Andres. Kabunyog natin yan, basta tayo, tulungan natin ang bunyog sa pag-organize para talagang lumakas po tayo bilang organisasyon at mamulat natin ang maraming Pilipino, Wifey Pampilon, pagtatak Duterte, matakaw sa pera, Tuts Giyab. Ano ba sabi ni Tuts Giyab? Hindi ko na nabasa, Sorry. Eladio Tiempo, good PM po, Sir Kulex. Tuloy ang laban, sana ma-impeach Sir Kulex. Sana po ma-filean ng impeachment. Tignan natin. Tignan natin, laban lang. Iintayin natin yung impeachment ni Sara Duterte. Di ba? So, yan po, Gabriel. Gusto kong basahin yung mga comment yung lahat James Marasigan 2. Walang hiya talaga yang si
Sawara ba? Ang kapal talaga ng muka, manang-mana sama. Mendoza Irene, puro magnanakaw, kaya ramdam ang hirap. Totoo po yan. Oh, Sir Jimmy De Vera, salamat ha. Ayan, mga nanonood. Teddy Perez, salamat tuloy. Salamat po, Teddy Perez. Yung mga nakakaluwag-luwag, pwede ko po kayong mag-click ng stars sa baba. Malaking tulong po yan sa bunyog, no? Ayan. So maraming salamat mga kabunyog, mga kababayan. Muli ito si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.